Hindi dahil hindi niya kayang maglakad ng mabilis, pero dahil kailangan niyang tingnan lahat ng halaman. Pag may nakita siyang interesting na dahon, bulaklak, bunga, titingnan niyo yun at pipicturan. So maraming pictures po yun. Testament po yun ng libro natin. Makikita po natin na ang daming pictures na i-contribute ni Sir Leonard. At pag na-picturean na po niya yung mga halaman, uupo po siya. Wala siyang pakialam kung sa forest floor siya uupo, dito nakaupo siya sa isang stump ng puno. At iisa-isahin niya yung mga litrato na yon. Sisiguraduhin niya na malinaw at kitang-kita lahat ng mga parte na makakapag-identify ng halaman na pinicturan niya. So ganyan po ang buhay ni Sir Leonard sa gubat. Maswerte po ako kasi isang taon bago siya kinuha sa atin. Nakasama ko po siya sa isang series ng fieldwork. At sa ibang parte po kami ng Pilipinas nagpunta. Ito po ay noong 2009 sa Mount Apo. Ngayon po, isa sa mga trip po namin sa Mount Canlaon sa Negros, naglalakad po kami, bigla po tumigil si Sir Leonard. Parang yung kwento po ni Sir Kiki, matagal siya nag-isip. Meron po siyang hinawakan na isang bunga. Tapos bigla po siyang humarap sa akin. Ang sinabi niya, Lilian, aralin mo nga itong mga figs natin. Kasi hindi ko siya maintindihan eh. Tingin ko, isa tong species complex, pero hindi ko ma-identify. Ikaw na ang gumawa. Ngayon po, batang-bata po ako noon, natigilan po ako kasi ang inisip ko, ito yung pinakamagaling na botanist sa Pilipinas. At sinabi niya sa akin na hindi niya yun kayang gawin. At ako yung gumawa. Parang ako, ano yung nakita ni Sir Leonard sa akin na naisip niya na kaya kong gawin yung hindi niya kayang gawin. So doon po sa akin, doon ko po na-realize talaga gaano ka-humble si Sir Leonard as a person. Nasa tugatog po siya ng science ng Pilipinas. Pero ibinigay niya sa isang bata yung something na alam niya na baka hindi na niya matrabaho. So ganun po yung tiwala niya sa next generation. At nagpapasalamat po talaga kami kay Sir Leonard kasi hindi niya tinago yung kaalaman niya at ibinahagi niya po yun sa mga kabataan at sa mga estudyante niya. So, next slide po. So, yun po ang naging mission ko sa buhay. Yun po ang marching orders ni Sir Leonard sa akin. Lilian, aralin mo ang ating mga Philippine ficus. So, marami na po akong ilog na tinawid, bundok na inakyat, maraming oras na po naglakad sa kagubatan. Hinahanap ko lang po ang mga Philippine ficus kasi yun po ang utos talaga ni Sir Leonard sa akin. Ngayon po, sa lahat po ng ating mga Philippine ficus, meron po tayong isang pinakakinatakatukutang growth form. So yun po ang, next slide, yan po ang balete. So ang balete po, isa po silang grupo ng mga Philippine ficus. So meron po ako isang pang mentor ng university, si Dr. Dan Lagunzan. Ang sinabi niya sa akin, Lilian, tingin ko may scientific basis yung fear ng Filipinos of the balete. So, in-explain niya po sa klase namin yun, undergrad class, sabi niya, ang mga balete kasi, pagka nag-root na sila, unti-unti po nilang babalutin yung puno kung saan sila nanggaling. So, nanggaling po sila sa maliit na buto na galing sa feces ng mga ibon na malalodge sa mga malalaking puno. Unti-unti po silang magsisend ng roots sa ground. Kapag nag-touch base na po sila sa ground, kapag meron na silang source ng water at ng nutrients, bigla po silang lalaki. Biglang tataba yung lahat ng mga ugat at unti-unti po silang magsasama-sama. So ang tawag po doon anastomosing. Alam niyo naman po yan, magpagsama-sama ng mga ugat ng balete. Kapag po nangyari na yon, unti-unti na pong masusuffocate yung host tree ng balete. At darating sa point na mamamatay na po yung puno. So lahat po ng balete, hollow po yan sa loob. Walang laman. Kasi there used to be a life inside that was suffocated and killed.
So yun po, so ang sabi po sa amin ni Dr. Lagunzan, baka kaya natin sila kinakatakutan kasi may buhay dyan na sinuffocate at pinatay. Yun po. So, kaya lahat po ng pupuntahan po talaga namin ng probinsya, pag tinanong sa akin anong inaaral ko, sabi ko po mga balete. Taka po sila bakit mga balete. So, meron po kami isang pinuntahan na mga katutubo sa Bukidnon, ang tawag po yung Talandig na tribe. So, nung sinabi po nila sa amin sinabi po namin na mangongolekta kami ng balete, ang sabi nila, sige, magdala kayo ng 5 buhay na manok at puting tela. So, kami po yung nakikiusap. So, no questions asked. Bumili kami ng buhay na manok at binigyan namin sila ng puting tela. Yung pong chieftain ng tribe, sa harapan namin, ginilitan po nila yung manok. Tapos, yung blood, yung dugo, nilagay nila dun sa tela. Tapos, niluto nila yung manok, tininola, pinakain sa amin. Tapos, yung tela, ginupit-gupit. Yung may mga dugo pa po yun drips of blood. Tapos, sinabi, ilagay niyo yan sa mga bag nyo, dun sa kita. Dapat kita siya. So, in-explain po nila na kapag naglalakad ka sa gubat at nakarating ka sa isang balete at may kinuha kang bunga ng balete, ayaw nun ng mga nakatira sa balete. Pero pag nakita nila na meron ng buhay na inaalay, hindi ka na nila kukuhanin. Kasi may inalay ka ng buhay para sa kanila. So, nung narinig ko po yun, medyo kinabahan po ako, pero natuwa din kasi ganoon connected yung buhay ng tribo na yun sa gubat. Hindi niyo po matatanggal yung kultura ng tribo sa kagubatan or hindi mo rin matatanggal yung kagubatan sa kultura ng tribo. So, kaya ganun po yung mga storya namin na nakuha sa gubat. So, yung susunod po na yung sa mga Philippine Figs po, hindi naman po yan lahat balete. So, kalahati po ng ficus natin, balete. Pero kalahati naman po ay freestanding. Ito na po yung talagang mga puno na yung nakikita natin na usual na nakatayo. Next slide po. Yan. So, ito po ang tibig. Malamang po lahat po kayo nakakita na po kayo ng tibig. Kasi common naman po yan even dito sa Metro Manila. So, makikita niyo po, malaki-malaki yung mga bunga niya. Tapos, in clumps niya po yan na pinoproduce. Pero, nasubukan niyo na po bang magbukas ng isang tibig? Yan. So, next slide please. Ang makikita niyo po, pag medyo hindi po siya clear, pero pag binuksan niyo po yung isang tibig, makakita po kayo ng daang-daang bulaklak sa loob. So, para po siyang kumuha kayo ng sunflower, tapos baliktarin niyo siya. Ganun po yun. Yung bulaklak po nasa loob. So, ang tanong naman, bakit naman yung puno lalagay niya yung bulaklak niya sa loob? Di ba dapat ang bulaklak nilalabas para makita? Bakit yung puno ito, sa loob niya, nilagay yung bulaklak niya? So, ang sagot po doon ay dahil meron silang isang pollinator na papasok dito at dito sila mangingitlog. Yan po. So, ang tinatawag po sa mga pollinator na yun ay ang ating mga fig wasp. Yan. So, ito po yung itsura ng isang fig wasp. Napakaliit lang po niyan, 1 millimeter. So, napakaliit po, 1 millimeter. Tapos, they only live for 24 hours. So, ganun kaikli ang buhay nila. Ngayon po, lahat po ng biological organisms, kapag 24 hours lang ang binigay sa'yo para mabuhay, ano po ang magiging priority nila sa buhay? Mga anak po, reproduction. Kasi yun po talaga ang instinct natin as organisms, as living organisms, ang instinct natin is to reproduce. So meron po silang 24 hours to mate and reproduce. So yun lang po ang iniisip nila. Kailangan po within 1 day, makapag-mate at makapag-reproduce. So, ang gagawin po ng nanay na wasp, ito, lilipad po siya, hahanap po siya ng ibang tibig. Pagdating niya po dun sa tibig na yon, papasok po siya dun sa maliit na butas,
gamit yung kanyang mandible, yung antenna, yung legs. Papasok po siya doon sa butas. Maliit na butas, pipilitin niyang pumasok. Pagdating po niya doon sa loob, nandoon na yung mga bulaklak. Iisa-isahin niya po yun na maglalagay ng itlog. So, 1 egg per flower. So, iisa-isahin niya po na mangingitlog doon sa mga bulaklak na yun. Tapos na po ang 24 hours na. Have a So, seat. mamamatay na po siya doon sa loob. Yeah, of course. Pero dahil nakapangitlog na siya, nagawa na niya ang mission niya sa buhay. So, ang susunod po nun ay hihintayin na lang na mag-develop yung mga itlog. So, in 1 to 2 months, yung larvae po magde-develop into adult wasps. Tapos, magmi-mate sila, yung male at female, and then, hahanap na po sila ng another set ng tigig para i-pollinate at mag-reproduce. So, yun po yung cycle nung fig wasp. So, ang pinakamaganda pong illustration nito is yung irony niya. So, imagine niyo po yung mga balete, they can live for centuries, di ba? Yung sa Aurora po, meron tayong documented ng more than 400 years na. But they all depend on this wasp that lives for just 1 day. So imagine niyo po, ganun kaganda ang nature. Ganun ka-beautiful ang stories ng nature. That one tree that can live for centuries must depend on one wasp that lives for 24 hours. Yun. And without the other, hindi po sila mabubuhay. Ganun po ang love story. Naiiyak nila. naman ako dito Yeah, sa story na yung to. last slide ko po, ang kasalukuyan po ngayon ay hindi ko pa rin po tapos ang mission na binigay sa akin ni Sir Leonard. Hindi ko pa po tapos aralin yung species complex and naguguluhan pa rin po ako. Pero masasabi ko po siguro kay Sir Leonard na naituloy ko yung pinagsimulan niya and tingin ko po yung libro na